panig sa katotohanan, panig sa pagbangon ng bayan. Magandang hapon, mga kapamilya! Ngayong hapon, 3 kwento ang aming ihahatid sa inyo. Kwentong buhay ni Elena na nagbigay inspirasyon sa ating lahat sa gitna ng kanyang kaawa-awang kalagayan. Isang batang laki sa hirap, nagsumikap, nangarap, nagtagumpay, ngunit nabigo matapos matanggalan ng korona. At ang kwento ng bisita iglesia na nauwi sa trahedya. Ang bilis ng pangyayari talaga. Napakasakit talaga. Sakit sa akin. Tahimik at masayang namumuhay sa iisang bahay ang 6 na magkakapatid na ulila sa magulang. Pero dahil sa aksidente, 4 na bangkay ang umuwing pabalik ng Santa Rosa, Laguna. Ito ang magkakapatid na sina Eleuteria Reyes, Liberia Reyes at Mercedita Reyes at pamangkin na si Micael Reyes, bunsong anak ni na Rupert at Socorro Reyes. Masakit na masakit. Tulad ng pamilya Reyes, hirap at hindi makapaniwala si Tess Africa. 5 taon siyang nagpapakahirap magtrabaho sa ibayong dagat para sa kanyang nag-iisang anak na si Pamela Africa, 14 anyos. Kasama si Pamela sa mga namatay sa aksidente. Sa gabi hindi na ako makatulog. Kasi namimiss ko yung anak ko. Niya, sagutin niyo. 4 na linggo matapos ang trahedya, hindi pa nawawala ang mga imahe ng pangyayari sa isipan ni Nanay Corazon Tonelada, isa sa mga pasaherong himalang nakaligtas. Bagkus, lalo pa itong tumitindi. Ako lang ang natira sa bus na mag-isa. Lahat sila nakita ko. Patong-patong sila sa lupa. Yung kapatid niya naman nakita ko nakadapa doon sa ilalim ng bus. Dumutulo yung krudo. Sa kaulo niya bumabaksak. Kukunin ko sana. Pinagbawalan ako ng pulis. Tapos dumilat ang ate niya. Tinaas ang ulo. Sabi sa akin, Inay, ikaw na ang bahala. Sabi niya, pag ganun yan, lumugmok na siya. Doon na ako nawala ng nag-hysterical na ako. Pagbabayaran niya lahat dapat ito. Ako nga, walang nasaktan pero mas grabe ang nararamdaman ko sa araw-araw. Pumikit man ako, dumilat. Hindi ako makatulog. Nakikita ko lahat. Tinig ng paghihinagpis. Sila ang mga naulila ng aksidenteng kinasangkutan ng PJM Love Bus noong March 6, 2010 sa Pugo, La Union. Sa kakaikot namin sa mga simbahan, nasagi pa siya. Hanggang kami umuwi na doon sa Marcos Highway, nagkaroon ng speed na napakatuli na kasi bulusok yun. Wala na siyang magawa doon sa sasakyan. Diretso na kami sa isang puno na sa isang islap matay na doon na kami sa aksidente. 14 ang patay, 39 ang sugatan, 5 sa mga ito ang kritikal. Si Silvestre Binay Jr. ang may-ari ng bus at siya rin nagmamaneho nang mangyari ang aksidente. Ayon sa Section 4, Article 1756 ng Civil Code of the Philippines, bilang tsuper ng bus, pananagutan ni Binay ang pagkamatay ng 14 na pasahero. At bilang operator at may-ari ng bus, ay pananagutan ni Binay ang lahat ng gastusin mula sa pagpapaospital hanggang sa pagpapalibing ng ilang pang mga biktima. Ang siste, kolorum ang bus ni Binay. Walang prangkisa sa amin yan. Wala kaming permisong binibigay dyan. Normally, yan ang mga nilalapitan ng mga tour operators. At dahil walang prangkisa mula sa LTFRB si Binay,
Siya lumabag sa Commonwealth Act 146 o Public Service Law na tumutukoy sa pangangailangan ng prangkisa mula sa LTFRB ng anumang sasakyang naghahatid ng produkto o mga tao. Kung yun ay isang public utility vehicle na meron kaming tinatawag na personal passenger accident insurance, pagka merong ganun sa na nangyari, may nasaktan na pasahero, sasagutin ng insurance. Kung namatay, ang sa aking pagkakaalam, 50,000 coverage niya. Isang buwan at matapos na magtago mula sa mga biktima, noong April 5, 2010, sumipot sa Philippine Mediation Center sa La Union si Sylvester Binay Jr. at doon niya nakaharap si Tess Africa. Gusto ng kampo ni Binay na magkaroon ng areglo, ngunit hindi lamang ito ang hiling ng mga pamilya ng mga biktima. So nung nagkaharap po kayo doon, nung una iniwasan niyo siya, tapos bumalik kayo, tapos di niyo matiis, ano ho mga ginawa niyo sa kanya? May mga hawak ko envelope. Lahat po? Binato ko talaga yung lahat sa kanya. Ang dami kong nahawakan pero naibato ko sa kanya. Wala akong pakalam kung mali ang sinabi ko o tama. Pero yung time na yun ho, ang nasa isip ko talagang yung galit ko, yung hinanakit ko sa kanya kung bakit ako, napaka-irresponsable niya. Ano ho naging reaksyon niya? Wala ho, tahimik ko siya. Kasi pag ganong tahimik siya, ibig sabihin, kasalanan niya talaga yon. Tila formula ng isang naghihintay na trahedya at pagdurusa ang nangyaring ito sa biyahe ng mga taga-Laguna. Isang bus na kolorum, isang operator na irresponsable na siya rin nagmaneho ng bus na hindi niya kabisado sa destinasyon na hindi niya rin alam puntahan. Bisita Iglesia, nauwi sa trahedya. Kapag mapatunayan na doon ang kanyang kasalanan, maaaring ang kahantungan doon is permanent na hindi na siya makakapagpalit. Yung areglo po ng driver, sana sa inyo, para hindi siya makulong, babayaran na lang kayo. Bakit pa? Obligado rin ako bilang may-ari ng bus na bayaran kayo. So makukuha niyong katarungan, makukulong na siya, magbabayad pa siya. So ano ang kanyang mensahe sa kanya kung siya po ay nanonood sa atin ngayon? Lahat ng pininsala niya, sagutin niya. At lahat pa ng mga taong hanggang ngayon ay nagdadamdam pa at sobra di pa rin sakit na nararamdaman, harapin ho niya yun. Nakailang punta na ang Filon ngayon team sa bahay ni Sylvester Binay Jr. Ngunit wala ng taong nakatira doon. Sylvester Binay Jr. Hanggang kailan ka makapagtatago sa batas? Filon ngayon! Marami ang naantig sa kwento ni Elena, ang dalagang 5 taong pinahirapan ng kanyang sakit sa atay. Amin pong ikinalulungkot na ipaalam sa inyo na pumanaw na po si Elena noong March 22. Muli po nating tunghayan ang inspirasyong hatid ng kwentong buhay ng dalagang ito mula sa Quezon. Nga po huli na ang lahat ng aming malaman ang sitwasyon ni Elena. Ano, gusto mo na magpahinga? Sige, payag na ako. Katunayan, sa aking pagtungo sa Quezon Medical Center noong March 16, sinabi na ng mga doktor na hindi nila magagalaw ang pasyente sapagkat baka ito pa ang maging dahilan ng agad niyang pagpanaw. So as of now, much better na we don't do anything and give the family emotional and support na lang siguro. Tila nga parang kandilang nauupos si Elena. Ngunit may kahulugan raw ang lahat ng mga pangyayari sa mundo.
Si Elena ang naging dahilan para lalo pang magkaisa at magmahalan ang kanyang pamilya. Siya rin ang naging tulay para matupad ang pangarap ng kanyang mga kapatid na makapagtapos ng pag-aaral. Katunayan, nilakad at inayos na namin ito sa Bantay Bata, Bantay Edukasyon Scholarship Program. Ang pinunta namin dito ni Menchie is for yung sister ni Elena, si Rachel, sa kanyang kapatid. Para yung scholarship ni Rachel, depende sa kursong rekomenda nila Menchie para sa estudyante at sa batang kapatid ng lalaki para sa kanyang high school education. Sigurado na ang pag-aaral sa kolehiyo ni Rachel at sa high school naman ni Jomar. So mga ako ka sa atin mo ngayon, tatapusin mo yung pag-aaral mo. Pag may scholar ka namin. Pinapangako ko sa atelier na tatapusin ko pag-aaral ko para sa iyo. At ipinapangako ko na magtatapos ako ng pag-aaral para matupad yung pangarap natin para sa ating pamilya. Nabigyan ng kabuluhan ang pagpanaw ni Elena. Si Elena na isang ulirang anak na nag-asam na maihango ang kanyang pamilya mula sa kahirapan. Si Elena na nagbigay sa atin ng inspirasyon. Paalam, Elena. Batid namin ang masayang pagsalubong sa iyo ng mga anghel sa langit. Batang nanghihiram ng sapatos makapasok lamang sa eskwelahan. Pambato na sana ng bayan sa Miss Universe pageant. Pero ano ang nangyari at natanggalan ng corona? Phylon at Venus Ra maghaharap na. Phylon ngayon! Kung kayo ba ang nanay ko at ang iniisip nyo lang ngayong pagpakain sa mga anak nyo, iisipin nyo pa ba na ipaayos itong mga dokumentong ito para maayos hanggang sa pag-join na, or kung hindi naman alam namin ng nanay ko na sasali ako ng ganong pageant? Si Maria Venus Ra, isang scholar mula sa mahirap na pamilya, nagsumikap upang makamit ang titulo ng Binibining Pilipinas Universe. Pero ngayon siya'y nahaharap sa matinding kontrobersya. Ayon sa Binibining Pilipinas Charities Incorporated, nagsinungaling si Venus at ang kanyang nanay hinggil sa detalye ng kanyang kapanganakan, kaya't binawi nila ang kanyang corona. Anila, ito ang mga pagkakamali sa mga entry ng birth certificate. Una, sinabi ni Venus na ipinanganak raw siya sa Doha, Qatar, ngunit ang nakalagay sa dokumento ay Camarines Sur. Ikalawa, hindi Pilipino ang kanyang ama kundi purong Indian national. At panghuli, hindi kasal ang kanyang mga magulang. Sa kabila nito, bumubuhos ang suporta para sa dalaga. Ang sigaw nila, Maria Venus Ra deserves due process. At ngayon po, eto na siya, the beauty queen from Bicol, magayon na o ragon pa, Venus Ra. Venus, again, maganda ka pa sa hapon. Magandang hapon din po, sir. Sa mga panayam sa'yo, binabanggit mo na wala kayong pagkakamali. Oh, sabi naman din nung Binibining Pilipinas, hindi kami nagkamali. So ang tanong, sino nagkamali? Yun rin po, Sir Ted, ang tanong ko, sino nga ba talaga ang nagkamali? Sa tingin po namin, may pagkukulang sa birth certificate ko, pero hindi po yun ground para i-dethrone ang isang beauty queen. Kasi ang usapan po dito, as long as you are Filipino citizen, as long as you are the citizen of the country that you are representing, then pwede kang mag-represent ng Philippines. I am a Filipino citizen, my mother is Filipina, so wala po sa tingin kong wala kaming nakikitang ground para ako po i-dethrone. Eh, ang binabanggit nila, meron daw misrepresentation o hindi para bagang nagpapanggap ka. Oh. Kung misrepresentation man po ang pag-uusapan, Sir Ted, sa tingin ko hindi po yun nangyari sa part ko. Kasi una pa lang, from the very beginning, binabanggit ko na po yun sa kanila na ako nga ay pinanganak sa Doha, Qatar at ang tatay ko ay Indian. So, sa tingin ko, sir, kung misrepresentation man, sana tinago ko ito sa kanila sa una and then nalaman nila siguro matapos na akong makoronahan or nalaman nila sa ibang tao. Pero ang lagay po kasi sa akin, din nila nalaman at ako mismo ang nagsasabi sa kanila at sa una pa lang po, binabanggit ko na po ito. Nung bang ikaw ini-interview ng kanilang pinaka-committee ron, hawak ba nila ang iyong birth certificate? Hawak po nila ang aking application form at nag-submit po ako ng original copy ng aking birth certificate. At sa lahat po ng
nasa birth certificate ko, yun din po ang sinulat ko sa aking application form. Sa mga lumalabas ngayon ng mga issues at mga batikos sa inyo, kumusta ang mother mo? Ang nanay ko po, actually, nung nangyari po yung mga pangyayaring ito nga, sabi niya, siya daw po yung hindi makatulog, siya daw po yung hindi makakain. Pero so far, dahil po nakikita niya naman na may mga taong handang tumulong sa amin, ngayon medyo magaan na rin po yung pakiramdam niya at panatag na rin po siya na nasa mabuting mga kamay po ako. Hindi ka ba napolitika dito o nasulot sa iyo ang corona, kumbaga? Venus, sandali muna ha. Mga kaibigan, babalik po. Filon ngayon. Ang sagot niya, hindi ngayon, mamaya, pagkatapos ito.